Parang padalos-dalos, no, Manong Ted? Halatang-halatang may kaba sa Pangulo dahil katulad ng sinabi ko, itong mga salary adjustment na to, ang pension adjustment, ay naging very political at nakikita natin ngayon sa kasalukuyang sitwasyon na talaga sigurong may pangamba ang Pangulo at gusto niyang mapasigurado ang patuloy na suporta ng military and uniform personnel sa kanya, kaya nagkaroon ng adjustment sa salary. Yun lamang ang nakikita kong very obvious reason kung bakit nagkaganito at biglang inihabol. Kasi patapos na ang budget process and then end of the year, biglang magpo-propose ng adjustment ng 3 years at walang malinaw na paglalatag at analysis kung paano ba ang magiging implication nito sa overall fiscal position ng bansa. At Manong Ted, dahil sabi ko nga malaki yung implikasyon niya, nakakalungkot, nakakatakot na ginagawa nila ito at the point na minawarningan na tayo ng mga international financing institutions sa laki ng utang natin at sa deficit natin every year na kinakailangan utangin ng gobyerno para tustusan yung mga budget na ipinapasa taon-taon. So po sa inyo, eto lang. Okay, ito po, bago po ang ilang pangkatanungan po ni Baby Girl, ma'am, basahin ko po itong executive order ni Presidente, ha? Opo, ito yung kanyang announcement, di ba? Nito hong nagdaang araw nga, na ikinagalak po naman ng ating mga uniformadong tauhan sa gobyerno. And mawalang galang sa kanila, ha? Hindi po tayo tutol sa pagkakaloob ng benepisyo po sa inyo. Ito lang, ang sabi niya, funding. The amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance in fiscal year 2026 shall be charged against any available appropriations under the FY 2026 General Appropriations Act. Ma'am, nasa budget ba talaga ito? Sa inyong pag-aaral ngayon at kaalaman, ito ho ba'y naka-budget talaga sa NEP nito pong 2026 o ito po'y out of the blue lang na napag-isipan nila? Para pong ang dating dyan sa executive order ay out of the blue, no? Kasi kung yan po ay napondohan, dapat po lilitaw na yan sa budget ng AFP. Pero kung sinasabi ng Presidente na it can be charged against any item. Basahin ko, mama. Opo. Shall be charged, okay, against any available appropriations. Parang napaka-broad po ng statement na sinasabi na mahanapan ito ng pondo sa 2026 budget, no? Baka gustong i-give up ng Presidente yung confidential and intelligence fund niya para mapondohan itong increase na to. But the problem is, hindi lang po kasi once yung epekto ng mga ganitong increase. Taon-taon na yan na mag-i-increase ang gastusin ng gobyerno. Lahat ng pensyon nag-increase, lahat ng current salary nag-increase. Tapos 3 years pa to. So ang lagay nito ay talagang madadagdagan ng utang ng gobyerno kung i-implement itong executive order ng Pangulo. Opo, pero ma'am, kayo po, bilang nag-aaral sa budget, saan ito pwedeng kunin ng Presidente? Kasi ma'am, kung babalikan mo ng panahon po ni Pangulong Digong, opo, yung kanyang announcement na pagdodoble sa sweldo po ng ating mga sundalo at mga pulis, meron pong kaakibat na congressional approval. Naglabas ang Kongreso ng joint resolution, ito po may bisa ng batas, na pinahihintulutan yung pagpopondo sa pangangailangang pinansyal ng itong increase na ito. But this time po, order lang ito ng Presidente. Correct. Opo, saan kaya maaari kunin to? Hindi po talaga malinaw kung saan kukuhanin ng Pangulo itong pondo na to, no? Hindi rin naman natin siya nakita doon sa unfunded appropriations. So sa kasalukuyan po, pina-finalize yung budget for 2026. So baka magiging insertion na naman ito sa BICAM or mapunta sa unfunded appropriation at maghihintay ng additional na pondo para ma-implement ito. O kaya naman ay mangungutang. Pero katulad nga po ng sinabi niyo, Manong Ted, napaka-broad nung nasa executive order at malinaw na hindi alam ng gobyerno kung saan pakukuhanin ang pondo na to para sa pagtaas ng sweldo ng MUP at pagtaas na rin ng pensyon ng mga retired military. Kaya nga po, habang patuloy ang deliberation pa sana sa budget, dahil hindi pa tapos ito, sana ang Kongreso natin ay magtanong. Kasi malaking issue ito at paulit-ulit na lang sa iba't ibang Kongreso na may nagpa-file ng bill pero hindi lumulusot dahil walang basbas ng executive. Ano yung implikasyon nitong emission na executive order ng Pangulo sa 2026, 2027, 2028 budget? Maganda pong maihabol at maglabas ang Malacanang ng study para maipakita kung ano ang magiging epekto ng kautosan na to. Well, ano kaya ang dahilan niya? Bakit niya bigla itong sinabi ng para bagang sa warnings mismo ng kanyang executive order, wala siyang kasiguraduhan kung saan kukunin ang pera? Parang padalos-dalos, no, Manong Ted? Halatang-halatang may kaba
sa Pangulo dahil katulad ng sinabi ko, itong mga salary adjustment na to, ang pension adjustment ay naging very political at nakikita natin ngayon sa kasalukuyang sitwasyon na talaga sigurong may pangamba ang Pangulo at gusto niyang mapasigurado ang patuloy na suporta ng military and uniform personnel sa kanya, kaya nagkaroon ng adjustment sa salary. Yun lamang ang nakikita kong very obvious reason kung bakit nagkaganito at biglang inihabol. Kasi patapos na ang budget process and then end of the year, biglang magpo-propose ng adjustment ng 3 years at walang malinaw na paglalatag at analysis kung paano ba ang magiging implication nito sa overall fiscal position ng bansa. At Manong Ted, dahil sabi ko nga malaki yung implikasyon niya, nakakalungkot, nakakatakot na ginagawa nila ito at the point na minawarningan na tayo ng mga international financing institutions sa laki ng utang natin at sa deficit natin every year na kinakailangan utangin ng gobyerno para tustusan yung mga budget na ipinapasa taon-taon. So for me, medyo napaka-irresponsible nung ginawa ng Pangulo dahil hindi lang yan irresponsible sa mga mamayan, kundi irresponsible din sa military and uniform personnel kung wala namang garantiya kung saan mapagkukuhanan ng pondo. Itong pinapangako ng Pangulo sa kanila. Okay, so muli po, napakalinaw ng inyong pong paliwanag sa napaka-importanteng isyong pambayan na ito. In parting, ma'am, are you going to participate or observe dito po sa panawagan nila na sa mga mamamayan na makilahok sa BICAM proceedings ng 2 kapulungan ng Kongreso? Opo, Manong Ted, imo-monitor po natin yan, no? Sa kabila ng katotohanan na alam naman na natin na yung mga insertions ng mga politiko natin ay nangyari na nung nasa National Expenditure Program pa lang. Para wag na tayo maglokohan. Alam natin, itong budget na to ay punong-puno pa rin ng pork barrel. Kailangan pa rin nating bantayan kung ano yung mangyayari dito sa BICAM at paano nga ba ang mga posibleng insertions sa mangyayari at kung may magbabago nga ba dun sa mga priorities ng gobyerno, no? Kasi halimbawa po, magkaiba ang posisyon ng House at ng Senado tungkol sa unfunded appropriation. Ang Senado, sa pamumuno ni Senator Win Gatchalian, ay willing na i-reduce significantly ang unfunded appropriation, pero yung lumabas sa House ay malaki-laki pa rin yung unfunded appropriation. Maganda pong bantayan yan, yung budget sa DPWH, anong mangyayari sa budget sa edukasyon, yung PhilHealth budget na sinasabi natin, dapat yung 60 billion na binabalik nyo, sabi nga ni Justice Carpio, dapat huwag nyo yung kuhanin sa tax ng taong bayan. Dahil yan ay napunta sa pagpupondo ng mga corrupt na budget. So dapat ipabalik nyo yan doon sa mga nangurakot. I-restore yung 60 billion mula doon sa pangungurakot. Hindi doon sa budget ng bayan. Kasi parang kinuha nyo yan sa amin, tapos kinuha nyo rin sa amin yung pambayad sa amin. Di ba? Nagkakalokohan doon. Tama. Kaya marami pong items na kailangan pa rin patayan. Tsaka yung, ma'am, yung MAIF, 24 billion sa NEP, ginawang 49 ng House. Diba? At saka yun, di ba Manong Ted, talagang nakakabuisit yan eh. Bakit hindi na lang ayusin ang PhilHealth para hindi na tayo nagmamakaawa? Opo. Bakit may, gusto ko na lang isama sa susunod na kaso yan sa Supreme Court? Kasi bakit ba may role ang mga congressman at senador sa pagpapagamot natin? Hindi po ba? Sige. So, po, dapat maunawaan ng lahat na dapat paghandaan ito kasi ito'y magiging napakalaking problema sooner. Yes. Yan, okay. Remember, ma'am, nabanggit na ito yung elephant in the room. Naalala ko yan. Di ba dati meron ng ganun pong panukala na magkaroon ng review dito? And then may mga reaction na yung mga retired generals na sandali lang ha, balak niyong kalikutin tong pensyon namin. Bakit natigil yun, ma'am, if you will recall? Yun nga po actually at that time na nagiging controversial ito, nag-ikot pa kami at nagkaroon ng dialogue sa lahat ng military and uniform personnel. That was a time when I was still at government, no? And yung perception na nag-o-oppose dito ang military and uniform personnel. Actually, hindi po totoo dahil nung nagkaroon kami ng pag-uusap at napaliwanag namin sa kanila yung sitwasyon, ay bukas naman po para maghanap ng solusyon. Kaso, nagkaroon ng mga riguton sa gobyerno at nawala din si Secretary Jokno at pinalitan ni Secretary Recto. Sa pananaw ni Secretary Recto, hindi ito priority. At napakalinaw kung bakit hindi ito naging priority because this is a sensitive issue. At ang ibig sabihin, kapag ni-reform natin to, ang mga pensyon ng mga retired generals ay maaapektuhan. In fact, nung pinipresent namin to sa Senado, yung isa sa mga gigil na gigil dito ay si Senator Bato. At may unawaan mo kasi ngayon tumatanggap siya ng pensyon. Tuwing mag-a-adjust ang current na sweldo, tumataas din ang pensyon niya. Kung i-reforma natin yan, na halimbawa nga katulad ng sa Estados Unidos, na kapag ikaw ay may full-time na sweldo, pause muna ang pensyon, hindi ba? Kasi ang pensyon ay supposedly suporta sa'yo dahil sa pagsaservice position mo sa bayan at nagre-retire ka na. Pero kung hindi ka nagre-retire, nagpa-function ka bilang senador at sumusweldo ng full-time bilang senador, hindi ba
parang logical naman, Opo. bawas na burden sa taong bayan kung magpo-pause yan. So Opo. yan yung mga usapin ng mga detalye ng reforma na medyo sensitive at ayaw pag-usapan, pero ito ay nagpipintong problema ng budget natin. Opo. Sige po, para mas makakonect ho naman tayo sa pribadong sektor ng mga manggagawa. Ano po, Professor Yes. Ma'am Shelo, ako po ay senior na. Ako po ay contributor sa SSS. So, nagtanong po ako kung dahil nga po ako senior na, baka naman pwede na ako makinabang doon sa aking pong contribution at ako po'y makakuha man lamang po ng monthly pension pambili ko ng gamot. Ang sagot po ng SSS sa akin ay hindi, Ted, kasi may kinikita ka pa. Ako po lamang ay makakakuha ng aking pong retirement pension, ano po, kung hihinto na po ako sa aking pong trabahong ito. Yan po ang realidad sa pribadong sektor, ha? Opo, oo. Tama. At kami po, tayo, depende doon sa sweldo mo, nag-aambag. Ako ho, bilang isang professional ngayon, self ang aking pong sarili, ang aking contribution. Walang counterpart po dito yung kumpanya. So, ipon ako ng ipon para meron akong retirement benefit. Ang mga sundalo at uniform personnel nga, estado ang nagbibigay ng subsidiya sa pensyon at walang contribution. Yan po, maliwanag na po, ma'am. Correct. Kasi tayong mga manggagawa at ordinaryong mamamayan, kahit yung ordinaryong empleyado sa gobyerno, meron po tayong contribution dito sa SSS at GSIS natin. At kung meron po tayong employer, ay may counterpart ang employer dito. Ang idea po sa pension fund ay, dahil habang nagtatrabaho tayo, minsan na-excite tayo sa paggastos ng pera natin. Hindi natin nare-realize ano ba mangyayari sa atin kapag nag-retire tayo. Doon pumapasok yung role ng government. Parang tinatax tayo. Ito yung SSS contribution at GSIS. Pero yung pera na yun ay hindi nila pwedeng gawin. Tinatabi lang nila para sa atin, para sa future na gastusin natin. Ganun po yung sistema ng employment system, no? Pero sa military and uniform personnel, naging iba po. At ito po yung gusto nating linawin dahil dati naman po, nagbabayad sila at kasama sila sa GSIS. Ang sinasabi nun ay mababa ang sweldo nila, kaya gobyerno na lang magbabayad ng pension. Pero may isa pa kasing motivation kung bakit tinanggalan ng programa ng pension system ang military. Hindi ba dahil sa sitwasyon ngayon, they are at the mercy of the president tungkol sa pension nila, sa pag-adjust ng sweldo nila, magkano ang makukuha nila sa retirement nila, and it becomes very political. Unlike in a system na kung saan nakaset up ang pension, kung magkano yung makukuha mo ay batay dun sa na-contribute mo at kung paano ito lumaki over the years. Kaya hindi basta-bastang nilalaki lang dahil kailangan sustainable yung fund. Dito sa sistema ng military, wala tayong pinag-uusapan ng sustainability dahil taon-taon sa budget lang po ng bayan kinukuha yan. At kung lumalaki yan, ibig sabihin, mababawasan yung pondo na dapat na-allocate natin sa edukasyon. Mababawasan ng pondo na dapat na-allocate natin sa health. Mababawasan ng pondo na dapat napupunta sa military and AFP modernization dahil kailangan pondohan ng pensyon. At sa kasalukuyan po, walang enough na pera ang gobyerno para pondohan dyan. Nangungutang na po tayo, may interest expense din yun para mabigay ang pensyon ng MUP natin. Okay. Salamat po na marami ulit sa inyo pong panahon na binigay po sa amin at muli kaming istorbo. Ano po, Professor, kung sakasakali po